kahit isauli nito ang naturang pera sa pamahalaan. Teka lang, boss. Walang isasauli si VP Sara dahil wala pa kayong napapatunayan na dumurobo nga si VP Sara nung panahon na yan. Sabi nun na hindi ka nga kilala ni Tatay Digong. At isa pang tanong, nag-deliver daw ito kay Martires ng pera. Bakit magdi-deliver ka ng pera kay Martires na utos daw ni Tatay Digong? Utos daw ni Tatay Digong ano ba kasalanan? Ano bang kaso ni Tatay Digong at ni VP Sara para aregluhin itong si Martires? Si Na ho namin yan, yung mga purchases ng motorcycle na yan. Ang susunod namin i-validate yung mga purchases ng mga kotse, mamahaling kotse, na kung tutusin, wala naman siyang hanap buhay na na maayos, di ba? Yun naman pala di ba? Mapapaisip ka na lang. Sa inyo rin nanggaling yung mga tanong. Kung tutusin, wala siyang hanap buhay. Pero, gumagawa siya ng illegal na hanap buhay, malay mo. Kuya, pera, wala naman siyang trabaho. Akala ko ba negosyante. Butas na naman ito, butas. So, inaamin naman yan na pag may mga bigay sa kanyang pera, siyempre, may mga naitatabi siya dyan. Pero may mga sir, sobra. ang claim nga po din ng iba, ng kabilang kampo nga, bibili ka ng motorsiklo o namang kotse, pero anong kaugnayan nun kay VP Sara o maging sa dating Pangulo? Anong mag-uugnay sa kanila doon? Maari kasi daw po, ang claim po ng kampo ni VP Sara, alleged po, ang inyong kliyente kidnap for ransom ang kanyang umanong racket. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At ito na, i-share nyo ang ating video at ngayon mahantungan nyo kung paano parang cross-examine ni Manong Ted itong abogado ni Madriaga. Para nga lumalabas, inuungkat. Hindi may inuungkat. Konting pagtatanong, pero makikitaan mo na may doubt at hindi naniniwala ito si Manong Ted. Di umano, dito sa isang abogado na dumidepensa kay Madriaga. Ano ba ang motibo at bakit ba gustong-gusto nilang depensahan si Madriaga? Kahit alam mo yung nangyayari doon sa kamera, kahit yung mga sagot ay hindi mo kapanipaniwala, dispelanghado yung mga statement, ay talagang todo pagtatanggol yung abogado. At siyempre bago natin na ipasok yung video na yan, marami tayong tatalakayin. Ay kailangan daw yung pagsasaoli ng confidential expenses ni VP Sara ay hindi raw makaka-apekto dito sa impeachment. Ano ang palagay nyo? Walang ibabalik sa inyo si VP Sara, mga unggoy. Walang ibabalik sa inyo dahil walang dinorobo si VP Sara. Sa kagawa-gawa nyo lang yan. Mahabang proseso pa yan kung sakasakaling may mapatunayan kayo. Dahil pwedeng i-appeal sa korte. Di ba? Nakakatawa itong mga ito deportation daw ni Saldico kailangan madaliin. Bakit? Nakulangan ba kayo kay Saldico? Hindi nyo ba nakuha yung tamang script na hinatag nyo? Dahil nalito ang mama, sabi na rin ni Desma. Ano ba papel ni Madriaga, ni Saldico, dito sa lumalabas na pag-uungkat sa mga investigasyon o paghahanap ng mga, ebidensya para sa impeachment ni VP Sara? Malaki ang papel ni Saldico. Dahil sa kanya, lumabas lahat ng baho ng mga congressman na tumanggap ng mali-maleta. At may banat dito si Dilima, kailangan na raw madaliin ang deportasyon. Ay, kailangan na ba dahil nakukulangan na kayo? Ipasok natin ito. Pagsasaoli, may banat ito si Papay Ano naman yung Kuya Goods? Ito, banat niya na naman. Ano to?
maituturing na pagkasira sa tiwala ng publiko. Ay, wait lang. Ay, naipasok natin yung kay Manong Ted mamaya na yan. Dito tayo sa ano. Oo, itong banat. May banat sila rito eh. O, pasok. Maituturing na pagkasira sa tiwala ng publiko at malversation o paglulustay ng pondo ng gobyerno ang ginawang paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential funds mula December 21 to 31, 2022. Kaya para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, House Justice Committee member, hindi maaabsweldo sa pananagutan si Vice President Duterte kahit isauli nito ang naturang pera sa pamahalaan. Teka lang, boss. Walang isasauli si VP Sara dahil wala pa kayong napapatunayan na dumorobo nga si VP Sara nung panahon na yan. Wala pang binibitawang dokumento ang Korte Suprema, wala pang hatol ang Senado para masabi niyong ganyan. Pagsusuuliin nyo ng pera na puros kabintang-bintang lang naman ang ginawa nyo at hindi daw makakapekto itong pagsasauli. Sino magsasauli? Walang magsasauli. Oo. Nagtataka nga si Aling David eh. Baka sa inyo raw dapat isauli yung mali-malitang binibintang. Sino ba nagbintang noon? Binulgar ng 18 Marines. Binulgar din ni Saldico. Kaya ngayon, kaya gusto yung madaliin si Saldico para lumutang na. Ang problema, baka hindi raw, baka bumaligtad na raw. Naku. Marami ho ang nag-iisip ng ganyan. Baka kasi hindi nila na-impeach kagad sa unang arangkada nila si BP Sara. Ilalabas nila sa si Saldico for the second time. Haharap ba? Pero walang bail eh. Di ba? Sabi doon sa balita, walang bail si Saldico. Pero paano haharap? Tuloy. Pinagtibay ng Commission on Audit and Bank ang notice of disallowance nito sa mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential expenses. Ito ay dahil walang kinalaman sa information gathering at surveillance activities para sa national security at peace and order ang pinagastusan ng milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Giit pa ng COA, official receipts o sales invoices dapat at hindi sapat ang isinumiting acknowledgement receipts ng OVP para sa 3.5 million pesos na halaga ng confidential funds na ipinambili ng mga lamesa, upuan, desktop computers at printers. Firstly, kahit kung magsoli ka ng 73 million, malversation has still been committed eh. Hindi ba? At the level of the ombudsman. Even if you return 73 million, Ayan tayo eh. Di ba? Ayan tayo eh. Talagang tumbok na tumbok talaga ang kagustuhan nila na mawala sa pwesto si BP Sara. Di ba? Kahit na magsauli, ang tanong dito, uusad ba yung mga paratang nyo? Hanggang ngayon ha, nahihirapan kayong ay paliwanag sa taong bayan bakit nagkaganon yung mga sagot ni Madriaga doon sa mga katanungan ng mga kasama mo. Diba? Kaya nga ito si Dilimaw umeksena na rin. Hindi ko alam kung ano yung ugnayan ni Dilima tsaka dito ni Saldico. Bakit siya ang parang siya ang ini-interview rito patungkol doon sa pagpapauwi kay Saldico eh. Ano ba ang alam ni Dilima? Baka may papel din ata ito si Dilima. Rosalie, may paraan bang binanggit si Representative De Lima kung papaano mapapabilis yung deportasyon ni Zaldico? Walang dapat sayangin na panahon ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapabilis ng deportasyon ni Zaldico. Yan ang giit ni House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Ito pala yung pumalit kay Congressman Erice, kaya naman pala maingay din ang babae. Siya naman pala yung majority house leader ng mayorya. So kaya naman pala may boses. Kala nyo naman papanig. Hindi lang natin masabi baka mamaya may script na nakaratag dito kasi pwede nang bumaligtad si Saldico rito eh. Halimbawa, hawak-hawak na siya ng gobyerno. Diba? Para sa kanyang kalayaan o mabilis na kalayaan, gagawa siya ng kwento
kahit yung unang sinabi niya, pwede niyang baligtarin yun. Oh, totoo, di ba? Kaya niyang gumawa sila ng kwento na naman, panibagong script na naman. Ipit sila dito. Pag halimbawa nagawa na naman nila ng paraan si Saldico, mapabaligtad, alam na ang istorya. Gumawa sila ng pantakip lang talaga doon sa issue ng bansa na hindi kayang pamunuan ng isang panggulo na laging lutang. Yun lang yun eh. Napakahirap pa. Baka mabaligtad pa. Wala namang ano si BP Sara, di ba? Itong patungkol kay Saldico, hindi naman nagsasalita si BP Sara patungkol diyan eh. Na kailangan daw hulihin na si Saldico, wala namang ganoon eh. Wala namang ganoong usapan eh. 'Di ba? Ito tayin-tayi sila mailabas si Saldico para saan? Dati gustong-gusto ng taong bayan nung nagsasalita si Saldico eh. Gustong-gusto ng taong bayan na ilabas eh. Ngayon, yung usapin eh medyo bumabaliktad sa kamera, na hindi na sila pinaniniwalaan, ilalabas nga nila yung main character. Di ba? Dito na tayo. Bakit nga ba parang tila bagay nako-cross-examinin itong abogado ni Madriaga sa mga tanungan nitong si Manong Ted? Nakakabilib din ano? Kahit ipit na at nalaman na ng taong bayan na merong parang nilarong kwento, todo suporta pa rin ng abogado. Siyempre, kliyente niya yan eh. Ang tanong dito, hanggang dulo ba susuportahan niya ito kung talagang ang balita natin, hindi napapa-attendin ito si Madriaga sa kamera eh. Tapos na ata yung kanyang yung kanyang anong tawag doon, taping ba yun o appearance. Tapos na kanyang appearance dito sa kamera, mismo si Cocaine na rin nagsabi, no? Total naman daw nakakuha na, nakalakap na ng mga ebidensya, pwede na raw hindi patinin. Paano nyo papapatin? Nilaglag na nga kayo. Manong Ted, balasahin mo ng gusto. Saka good job kasi nakita naman namin kung paano yung tanungan mo na kahit sumasagot ito, hindi paniniwalaan na ng mga supporter ni BP Sara. Pasok na natin to. And DJ Chacha at sa mga nakikinig sa'yo. Salamat sa invitation po. Salamat din po sa panahon. Attorney, gusto ko lang liwanagin, ito hong statement ng inyo pong kliyente, si Ramil Madriaga, sa kanyang supplemental affidavit, may mga binabanggit siya na mga hatiran ng pera, mga cheque umano na mga account na pinabuksan sa kanya, pero wala pong kaukulang annex o ebidensya na magpapatunay dito. Pawang mga kwento pa lang ito. Ano ho ang kanya bang hawak na ebidensya talaga? Wala. Yung focus natin yung yung delivery ng yung confidential funds, yung hinatid niya sa Laguna, sa isang night strip bar sa Morato, and yung sa Ombudsman. Meron Di ba sinabi ni attorney parang night strip bar sa Morato? Di ba lumabas nga yung video ng isang abogado na yung asawa niya ang may-ari ng kainan, yung Nomo. Puros kasinungalingan yung lahat na inimbentong script na binigay dito kay Madriaga. Pinabulaanan ng isang abogado na wala daw ganun. Hinatid yung duffel bag. Pangalan lang ng duffel bag, hindi alam ni Madriaga eh. kami mga linawin ko lang sa mga deliveries ng peras na yan, ng mga pera na yan, hindi po siya nag-iisa diyan. May mga kasama po siyang driver diyan, security niya, na in due time lilitaw yung mga yan sa hearing kung sasampa sa Senado. These are living witnesses, testimonial evidence na magpapatunay na talagang kumuha sila ng pera sa area ng DepEd, hinatid nila sa Laguna, sa Quezon City, and the next day sa Ombudsman. Meron pong mga testigo diyan. Yes. Opo. May mga testigo ito si Ginoong Madriaga para dito sa deliveries ng pera sa San Pablo, Laguna, sa Night Strip po maging sa Ombudsman. Ang mga testigo na yan, sir,
Yan ho ba, nakaugnayan nyo na mismo ni Ginoong Madriaga at nakakasiguro po ba tayo na itong mga taong ito ay magpapatunay, magpapatotoo sa kanyang mga kwento? Nakausap ko na po yung dalawa. Although siyempre nandun yung apprehension nila for safety reasons, security. Kaya sa ngayon, ang nagsasalita lang si Ramil Madriaga. Pero nakausap na namin yan. Ilang abogado kami, nakausap namin sila. Eh bakit nung tinatanong siya ng congressman ng Laguna, kilala mo ba at saan mo diniliver sa Laguna itong sinasabi mong pera? Inawat ka agad. Ng chairman ng Committee on Justice. Kaya hindi raw pwede yung ganung tanungan. Kaso problema, nung tinanong siya kung saan nilalagay yung mga pera, wala silang picture. Bakit yung 18 Marines? Di ba? Nakakakuha ng video, nakakakuha ng picture, alam yung mga bahay. Ito kay Madriaga, isang malaking palaisipan. Aba. Totoo ba na may mga gantong pangyayari? Totoo ba na may deliver na pera? O pawang mga kasinungalingan, sabi ni Aling Ledesma? Yung isa nga dyan, yung pinsan niya, kinukwento pa niya kung gaano kagalanting magbigay ng tips si Ramil Madriaga. Wow! Pag may mga deliveries sila, ever since pa, nung panahon pa ni former president, na pag may mga pick-up deliveries ng pera, talagang binibigyan din yung mga kasamahan niya, mga driver security po. Wow! Paldo! Bakit naipasok niya pa yung sarili niya sa mga kasalanan na nagdulot ng kanyang pagkapiit? Diba? Paldo naman pala. Panahon pa raw ni Tatay Digong, pumapaldo na ito. Tsaka napaka-spoiled mo kay Tatay Digong, ha? Ikaw lang yung nakita na tao na sobrang dikit mo, mas madikit ka pa kay kay Senator Bongo, ha? Diba? Palaisipan ito eh. Ano ba ang naging papel ni Madriaga dito kay Tatay Digong? Sabi ni sino ba yung nagsabi nun na hindi ka nga kilala ni Tatay Digong? At isa pang tanong, nag-deliver daw ito kay Martires ng pera. Bakit magdi-deliver ka ng pera kay Martires na utos daw ni Tatay Digong? Utos daw ni Tatay Digong, ano ba kasalanan? Ano bang kaso ni Tatay Digong at ni BP Sara para aregluhin itong si Martires, si Ombudsman? Nagtatanong lang. Kasi kung iisipin mo, anak ka ng bugi, wala kang isip, hindi ka masyado nag-iisip kung ano yung script na ibabato mo, pwede kang ma-counter. Di-deliver ka ng pera wala namang kaso si Tatay Digong. Para saan? Kaya itinanggihan ni Ombudsman Martires. Well, may statement si dating Ombudsman Martires na sabi niya doon yun yun. sa main affidavit, kasi ito'y supplemental po na kanyang binasa, may inconsistency daw sa delivery ng pera sa Ombudsman. May sinasabing yung unang sasakyan daw po, Vios, sasakyan nung isang abogado, no? Yung Ryan doon sa Ombudsman, and naging red Mazda. Sinasabi niya, may mga butas nga daw po sa statement na ito. Ano yung pahayag doon? Actually, kababasa ko lang nung affidavit dated November 29, 2025. Nagugulahan lang ko si former ombudsman. Yung sinabi ho dun sa unang salaysay is nag-deliver ng pera sa ombudsman. Wala hong sinabing bios doon. Iniwan yung sasakyan, nilagay yung susi sa gulong, sa kaliwa, sa harapan, then umalis na sila. Yung sinasabing bios, malinaw doon yung next paragraph. In another occasion, napag-utusan si Ramil na mag-deliver ng pera, I think hindi ko hawak yung document, no? Na mag-iwan ng document ng pera sa isang sasakyan sa I think Mega Mall na may laman 80 million pesos, and then sa mga sumunod na araw or isang pagkakataon nakita niyang minamaneho ng asawa ni Attorney Kilala. So nahilo lang ho dun si Ombudsman, pinaghalo niya yung issue dun sa Mega Mall sa yung delivery sa Ombudsman. Opo. Dapat ho niya siguro basahin uli. Opo, pero yung delivery sa Ombudsman, wala namang sinasabing actual na nakita ni Madriaga si Martires doon sa pag-deliver na yon at tinanggap ni Martires ang anumang pong duffel bag o
itong ang pera na binabanggit po na nanggagaling nga dito sa confidential fund. Yes, totoo naman po yun. Doon mo makikita yung statement ni Ramil Madriaga. Hindi po siya magdadagdag na natanggap ng personal ni Ombudsman yung pera. Kasi pag sinabi niya yun, lalong walang maniniwala sa kanya. Eh, ngayon pa nga lang, kahit hindi sinabi, walang naniniwala eh. Yan pa kaya. Oo. Sino kaya scriptwriter nito? Sino kaya naghain? Eh, yung balita nga, di ba, pinasok ni Dilimaw tsaka ni Asong Aw-Aw dun sa kulungan eh. Siguro yun ang, di ba, natatandaan nyo ba yung mga dati? Yung alias Bicoy. Oh. Meron ding scriptwriter doon. Ano nangyari? Magagaling talaga sila magkwento, no? Di ba? Tuloy. Tumapo po naman nun sa affidavit niya, lagi lang silang pick up, delivery, drop off. You don't expect Ombudsman Martires na bumaba at abutin kay Ramil Madriaga. Abogado yan, ombudsman yan. Hindi naman ganong kabobo ang isang ombudsman para tumanggap ng pera sa isang taong sinasabi niya hindi kakilala. Kaya Iyon nga bakit nadadamay si Ombudsman Martires Ang pinakamalaking katanungan, ano ang koneksyon ni Tatay Digong at ni Bibi Sara at padadalahan ng malaking pera si Ombudsman Martires, para saan? May kasalanan ba? May kaso ba si Tatay Digong? Para suhulan? Ito si Ombudsman? Wala namang ganun Sino ba nakaupo nung panahon na yun? Ayan ang big question. Doon sa pera na sinasabi yung cheque, kailan ba yun? 2023. Kailan siya na-oblo? Diba? 2023 rin. Sinasabi niya ngayon, hindi na naman daw niya pinaingkas kasi nakakatakot. Paano kayo mapapaingkas ginawa sa recto yung cheque nyo? statement, iwan sasakyan, iwan susi. Never sinabi ni Madriaga na pag nag-aabot siya sa isang senador or sa isang congressman, nakikita niya tinatanggap ng personal. Yan? Execute, iwan ng pera. Ganun kasimple lang ang sinasabi niya. Sino naman kaya senador ang Records doon sa wait lang, lumagpas. Sino naman kaya senador ang dadawit nila, no? Sabi niya hindi kakilala. Kaya ang statement, iwan sasakyan, iwan susi. Never sinabi ni Madriaga na pag nag-aabot siya sa isang senador or sa isang congressman, nakikita niya tinatanggap ng personal. Yan? Execute, iwan ng pera. Ganun kasimple lang ang sinasabi niya. Ba't meron bang inabutan siyang congressman at senador? Meron siya mga kwento noon na mga iba pa nung panahon pa ni Duterte, pero siyempre hindi na po siya relevant sa mga senador. Ayan na sinasabi ko, attorney. Dapat sinama nyo sa affidavit. Diba? Para may patawag din, kung sakaling umakit na sa Senado, yung impeachment na inilalatag, baka sabihin na naman nila, okay, hindi porkit lumabas si Madriaga at hindi na siya magtitistigo, hindi matutuloy ang impeachment. Di ba yan nga yung mga complaint nyo? Di ba? Diyan kayo kung nagkakalap ng mga ebidensya para ma-impeach si Bibi Sara, kailangan din, umatin din yan sa Senado kung ipapatawag. Doon na magkakaalaman kung sino nagturo-turo dyan Kung sino nagbigay ng script dyan sa impeachment. Yun lang ang sistema nila. Pag may inutos si Duterte na i-deliver ang pera, either iwanan niya sa parking ng kondo, iwanan niya sa ombudsman. Sabi nga niya, attorney, pag nag-iwan kami, kasama na kotse dyan, sa'yo na yan. So, ganun na setup. So, he never claimed na inabot ng personal kay ombudsman. Walang maniniwala doon na imagine sa opisina niya, bababa si ombudsman sa parking lot para kunin. So, hindi makatwiran yung ganun sasabihin. Kaya nga, ang sabihin lang yung totoo, hindi na kailangan magdagdag pa Opo. Sige po. So, relevant nga sa impeachment kaninyo ng mga kaso, ng mga sitwasyon at insidente ang dapat na binabanggit nitong si Madriaga. Pero bakit po dito may mga pagbabanggit na wala namang kaugnayan sa impeachment complaint lamang kay VP Sara, gaya po nitong mga sinasabi na bubukas daw po ng mga account sa mga bangko ng ilang pong people close to PRRD. At sinasabi nga daw po, ginamit siya ang kanyang pangalan at nakapagbukas ng mga accounts sa China Bank Legazpi Village, Makati, Main sa Makati, diyan sa Ayala sa Makati, etc. Alam mo yan, nung ginawa yung salaysay na yan, malawak yan, napakaraming usapin dyan.
Kaya nung ginawa niya yan, mahaba, kasi gusto niya na talagang ilabas lahat ng nalalaman niya na may kinalaman sa korupsyon, sa pogo, at yung mga deliveries pick up ng pera, yung other issues na sabihin natin irrelevant, kasi gusto niya maimbestigahan lahat yung bagay na yan. Oh? Mas mahirap naman na nagagawa uli siya ng panibagong salaysay tungkol sa mga bank accounts, tapos the next week magsasabi ng salaysay about doon sa mga pagiging dami niya or yung mga pondo na galing sa kay Lin Wei Xiong. So mas mabuti yung isang supplemental affidavit na marami yung issues. Bakit? Kasi pag gustong patunayan ni Ramil na ganyan siya kalapit sa Pangulo, insider siya, parte siya ng sistema, lalo na ni former president, pagkatiwalaan ka ng daan-daang milyon, that will corroborate yung trust na ibinigay sa kanya nung dating Pangulo. Ang tanong doon, sino siya para pagkatiwalaan ng ganun? Lalo na ang usapin bilyones? Pagkakatiwalaan ka, tapos meron kang kasong 2019 pa pala yung kaso ni Madriaga na yan. Bakit ikaw yung pagkakatiwalaan mas may aral pa sa yung iba? Diba? Andyan yung mga senador, andyan yung mga malalapit na congressman. Tsaka nagtataka kami, ito nga si Senador Bongo, si Congressman Ungab, yung mga malalapit na kaibigan ni Tatay Digong, sila Attorney Delgra, Attorney Miguel Medeldea. Bakit hindi sila? Bakit si Madriaga? Bugi, oh. Sobrang namang special mo. May ginto ka ba sa panga? Ginto ba lahat ng ngipin mo? Para sabihin mong love na love ka ni Tatay Digong at ikaw ang dapat na trusted na tao ni Tatay Digong? Bugi. Hindi naman bobo yan. Lahat ng mga nagiging kadikit ng isang presidente, dumadaan niya sa mabusising investigasyon. Mga binibiayan. Tapos ikaw may kaso ka, mayroon kang involvement sa hindi magandang pangyayari. Trusted ka na? Wow! Basta talaga usapin Hindi ko alam kung ano yung pagtatanggol dito. Sa bagay nga, abogado nga eh. Pero dito, booking na booking pa lang eh. Booking na yung kwentuhan dito eh. Ginigiit, pinipilit niya na itong si Madriaga ay close kay Tatay Digong at alam lahat yung galaw ni Tatay Digong. Wow, ha? Impeachment, of course, may separate paragraph dyan. Pero pag binalidate mo yung sinasabi niyang 25 million, kung binigyan siya ng cash, 25 million pambili ng motor, hindi ka maniniwala, di ba? Sabi mo, motor, asa na resibo. Ted, nakakuha na kami ng mga ORCR ng mga Harley, saka ng Ducati. Talagang meron siyang rehistro. Yan na naman tayo sa mga resibo nyo na yan eh. Yung cheque nga, palpak eh. Yan pang resibo, baka rekto rin yan ha, sabi ni Aling Marie. Baka magkakapahayaan na naman kayo niyan. Sasabihin nyo, hindi kayo kasali dyan eh. Nakakuha ka na ng resibo. Sabihin nilang may record sila ng Harley. Madali lang mameki ngayon ang mga dokumento. Pero ang masaklap dyan, pag na-authentic yan at sasabihin, wala siyang kasalanan kasi abogado lang siya. Ang nag-aano niyan ni si Madriaga. Di ba? Ganun yun, di ba? Na bumili siya ng motor in cash. Siguro susunod na isasampi na dyan in due time yung mga records doon sa dealership kung paano binayaran ni Ramil because he claimed cash siyang namimili ng mga motor. Opo. 4 na motor yon high-end. So, na-validate na ho namin yan yung mga purchases ng motorcycle na yan. Ang susunod namin i-validate yung mga purchases ng mga kotse, mamahaling kotse, na kung tutusin, wala naman siyang hanap buhay na na maayos, di ba? Opo. Yun naman pala eh, di ba? Mapapaisip ka na lang. Sa inyo rin nanggaling yung mga tanong. Kung tutusin, wala siyang hanap buhay. Pero, gumagawa siya ng illegal na hanap buhay, malay mo. Kuya Good, sabi ni Aling Ledesma yan ha. Hindi, totoo naman, di ba? Ano ba yung kinaoblo niya? Bakit sa sarap buhay, no? May mga sasakyan nga eh. Nagkakilala si Atty. Makilala sa sasakyan.
Di ba? Tapos may sinabi pa siya doon, meron siyang shop. Nagpapagawa daw siya, Atty. Makilala, sa kanyang shop. Wow. Tapos ito ngayon, sabi ni attorney, walang pera. Saan siya kukuha ng pera? Wala naman siyang trabaho. Akala ko ba negosyante. Butas na naman ito, butas. So, Pero- inaamin naman niya na Opo, pag may mga bigay sa kanyang pera, syempre may mga naitatabi siya dyan. Opo, pero May mga sir, sobra. ang Opo. claim nga po din ng iba, ng kabilang kampo nga, bibili ka ng motorsiklo o namang kotse, pero anong kaugnayan nun kay VP Sara o maging sa dating Pangulo? Anong mag-uugnay sa kanila doon? Maari Well, kasi daw po, ang claim po ng kampo ni VP Sara, alleged po, ang inyong kliyente kidnap for ransom Ayun, ang kanyang natumbok umanong mo, racket. Manong. Kumikita yan sa kidnapping, kaya may pera diba? siya. Yun po ang alleged po ng kabilang kampo, attorney. Opo, wala hong dapat maglabas yung kabilang kampo ng proof na naging guilty si Madriaga sa kidnapping activities, no? Aray ko, kaya nga nakulong So ano na kaya ang paliwanag dito ni attorney? Wala pa raw proof na naging guilty si Madriaga. Bakit nakulong? Naman attorney naman, naman! Hindi yan makukulong kung hindi na guilty ang desisyon. Kaya nga nakapasok ng oblo dahil may hatol. Ang ruling ng Supreme Court doon sa 2003 case niya is that sabi ng Supreme Court, the trial court erred in convicting Madriaga. Oo. He should be commended rather than condemned kasi nga siya pang naging susi kaya nahuli yung kidnapper at na-rescue yung mga biktima. So wala hong conviction yan kahit siguro slight Okay. physical injuries, wala ho silang mapapakita. Ang tangi lang nakukut nung kabilang kampo, yung mga news report daw ng PNP na Madriaga belongs to the notorious kidnap for ransom. Ted, alam mo yan sa media, yung optics na neutralize na kidnap for ransom, pang media lang yan pero when you go to court, Naku, sige nga magpresenta ka ng report na na-convict sa kidnapping, wala. Pang ano lang yon yung mga salisay ng PNP na top 5, most wanted. Pagdating sa korte, iba yan. Diba? Okay, So, sige, opo. ang newspaper report lang ang kinukote nila. Aray Sige ko, po. ganun Attorney, ba yun? akanin nyo, yung mga ibang kwento po sa kanyang affidavit ay pagpapatunay kung gaano ka-close, ang inyong kliyente kay Pangulong Duterte. Pero sa mga annex po na baka lang kulang ito, pero sa lahat ng annex na amin pong na-print, bahagi ng affidavit ng inyong kliyente, ni isang picture with the president, former president, wala naman dito, kundi lang, yun po, yung kanyang isip na grupo at ilang pang mga pangangampanya na ginagawa during the time of the campaign. Yun ang malaking katanungan. Kasi yung iba, di ba, gusto nila, halimbawa, meron silang iniidolong presidente o kahit artista man lang, kahit sinong personalidad. Kailangan mo ng proof na nakatabi mo yung isang tao. Sila parang wala At sinasabi niyang napakalapit na tao nito kay Tatay Digong. Bakit yung Banateros? Hindi naman sila malapit kay Tatay Digong noon. May mga picture sila Boss J, sila Sir Banat Bay, sila Boss Dada, sila Coach Oli, si Master Judea. May mga picture sila kay Tatay Digong. Bakit itong sinasabi nila na karambugi ka, malapit na tao? Yun ang claim nila Malapit daw sila kay Tatay Digong, ni walang picture na may pakita. Ano ang sagot ni attorney? Tinanong ko rin po yan sa kanya. Ang utos sa kanya is discreet, behind the scene ng operation. Hindi ho siya mahilig mag-selfie katulad ng ibang mga abogado, ibang mga personalidad, makakita ng congressman, senador, pa na yan selfie, pa ng post. Hindi ho siya ganong mag-operate. Dahil ang sinasabi sa kanya, sa likod ka lang, hindi ka dapat basta nakikita. Dahil iba nga yung galawan po niya. Magaling si attorney talaga. Ibang klase. Pag ito, abogado mo, talagang ililigtas ka talaga. Hindi ka pababayaan. Di ba? Kaya never ho siya nagpo-post na kasama niya lagi ang presidente. Hindi raw ho siya makakagalaw sa ganyan. Kaya nga ho, kahit isang record, wala kang makikita na pumasok sa gobyerno. Kasi nga, hindi nga siya kilala ni Tatay Digong. Di ba? Wala kayong makikita kasi wala talagang nangyaring ganun.
Oo, sumasabit lang kayo sa pangangampanya. Ito si Madriaga, sumasabit lang ito sa mga pangangampanya para kumuha ng posisyon. Yan ang malamang na dahilan eh. O kumuha ng koneksyon. Diba? Gumawa ng grupo. O para saan? Para gumawa ka ng grupong isip. Sige nga, ipaliwanag niyo ng mabuti. Kung wala kang intensyon, para kumuha ng koneksyon, hindi ka gagawa ng ganyan. Employee talaga. Special operation po yung ginagawa niya eh. Okay. Kung may utos, Opo. implement. Ganun lang lagi Opo. siya. Opo, may sinasabi po siya dito no na ikanya yung mga accounts na binuksan sa pangalan niya opened by people close to PRRD. Who are these people, attorney? Ano po yan eh, tinawagan siya ng PRRD, may nabuksan ng bank account sa pangalan mo sa ganyang mga bangko, papasukan ng pera. Teka lang, Tatay Digong pa tatawag sa kanya. Ito ha, malaking ano nito ha, katanungan. Sige nga, ibigay nyo yung telephone number ni Tatay Digong, ihain nyo ngayon dyan, at tawagan nyo. Kasi sinasabi nyo, tinawagan eh. Tinawagan siya ni Tatay Digong eh. Ano kaya paliwanag nila dito? Baka naman daw prepaid, baka naman daw kung ano-ano. Meron kagad silang lusot, ganun ba yun? Kaya mag-withdraw ka. Of course, we don't expect PRRD himself to open the bank account. May edad na yon, hindi yon pipila sa bangko para magpabukas. The most logical conclusion is that binuksan to ng mga tao na malapit sa dating Pangulo. Ang sabi sa kanya, may account ka dyan, pumunta ka, mag-withdraw ka. Bakit hindi doon sa mga kadikit ni Tatay Digong? Bakit hindi na lang niya doon iutos? Bakit kailangan pa dito kay Madriaga? Marami naman palang kadikit dito si Tatay Digong. Diba? Ay! ng pera yan. Nasa hinagap niya, dyan papasok yung pera for money laundering purposes. So, At ang Ted, dinawin ko lang mm. sabi nga niya, hindi ako nag-a-apply ng mga bank account opening dyan. Wow! Pag sinampi ng mga bank records na yan, wala kang makikita dyan na nag-fill up ako, yung mga submission ng mga, di ba pag nag-open tayo, di ba? Marami tayong pinipila pa. Hindi niya raw na-experience yan sa mga bankong yan. Opo. Basta may pera na lang dyan, may account siya. So, yung mga specimen signature, hindi na hinihingi ng bangkong ito na binabanggit sa kanyang affidavit at ang nangyayari lang, tinatawagan siya mismo ni Presidente sa telepono, instructing May him account ka na. to go to the banks. Ganun po? Yes, ganun na nangyayari. Ang sinasabi nga niya, minsan pag magwi-withdraw siya, hindi na siya pumipila katulad natin na uupo pa tayo, may number. Minsan daw pagdating niya ron, naka-ready na yung pera, kukunin niya na lang doon sa manager, tapos i-receive niya. VIP, no? Meron pa siya mga kwento, allegation na nakakita na rin ako ng checkbook niya. Ang recollection niya, pumipirma siya ng mga cheque in blank. Kaya pag may withdrawals doon, pick up na lang ang pick up, withdraw, tapos deliver. Kala ko ba hindi pumipirma sa mga opening? Tapos ito pumipirma sa mga blank check. Blank check ba o blank withdrawal? Kung blank withdrawal, ini-required kang pumirma, bakit doon sa opening hindi ka na-required pumirma? Sa ibang location. Attorney, meron siyang Natatawa na ipinasinta si Manong, dito. Talagang pilit na lang eh. Alam niyo yung paano ito kino-cross-examine. Isang abogado ito si Attorney Palad Pero tingnan niyo yung katanungan ni Manong Ted. Malalaman mo na rito kung sino talaga ang paniniwalaan mo. Hindi naman natin inaaway ito si Attorney Palad kasi siya abogado. Siya isang defense counsel o defense team ni Madriaga. Natural, ipagtatanggol niya ang kanyang kliyente para sa kanyang kredibilidad. Once kasi na matalo at napatunayan kuno na may ganung bagay nga na nangyari, di aangat ang pangalan nito ni Attorney Palad. Credit sa kanya yun. Pero dito pa lang makikita na natin sablay Attorney sorry pero talagang sablay. Wala kaming makitang alam niyo, wala kaming makitang score Puro butas kay Madriaga Di ba? Sa bagay kasi, yun ang isusubo nila. Yun ang bibigay nila. Kailangan mong itanggi, kailangan mong ganito, magsalita ka ng ganito.
para may masabi ka doon. Oh, minsan talagang ganun. Kailangan nilang manalo sa laban na yan. Pero taong bayan ho nanonood, taong bayan nakikinig. Talagang pag mag-survey kayo, malalaman nyo kung ano score ng taong bayan dito kay Madriaga. Hindi natin pahabain yung video natin ito. Yun lang ang ating hiling. I-like, share nyo yung video at hit mo yung bell. At shoutout tayo dahil kailangan natin mag-shoutout dun sa ating mga manonood. Kaya kung halimbawa, nakalagdaan nyo na panoorin yung ating video, balikan nyo lang ho. Kasi nakakalungkot ang sipag-sipag natin. Parang, ewan, ang gulo. Kailangan natin sipagan para makatulong tayo kay BP Sara. Oo. Ayan, shoutout natin si Guess Who Back. Lagi siya nanonood sa atin. Shoutout po sa inyo. Elsa Hitman Mercado. Ayan, shoutout po. Jong Tech. Shoutout po. Jong Tech 669. Ana Maria Pedregosa, shoutout po ng bonggang-bongga. Ipatawag sa HO, ano to? Om2. Om2zel. Ayan, shoutout po. Helen Dalanta, shoutout po sa inyo. Oo. Klaus Wolf, yan, shoutout po. Febia Gyo, ayan, shoutout po sa inyo. Dominic Tolipas, ayan, shoutout po. F195, shoutout po sa inyo. Joseph Balbabino, shoutout po. Karen Panganiban, shoutout po. Rodrigo San Diego, shoutout po sa inyo. Lee 1493, shoutout po. Rizal Socorin, ayan, shoutout po sa inyo. From G to yours, yan, shoutout po. Vivo Y20, shoutout po. Gregorio Giocalio, yan, shoutout po sa inyo. Carlo Casas, yan, shoutout po. Alexander Agtarap, yan, shoutout po sa inyo. Noemi Chambers, yan, shoutout po. Ricky Goles, shoutout po. Naturalista, shoutout po. Loverboy, shoutout po. Wena Fernandez, shoutout po. Tim Pajardo, shoutout po. Zedi, yan, shoutout po. Rovelia, shoutout po. Sonia Macenas, Moldex, shoutout po sa inyo. Mima Yaranda, shoutout po. Arnel Toromnes, yan, shoutout po. Eddie Yusente, yan, shoutout po. Ayan ako, umabot ka sa video natin ito. Medyo humabahaba ang ating ang ating video. Hanggang sa muli. Bye-bye!